Belinda, Sir Rocky, magandang hapon. Si Ma'am Belinda na magsasalita. Actually, 25 po yun ng morning na nabangga po yung asawa ko. Ang sabi po kasi is, tutulong po sila, hindi naman po nagbigay po ng tulong. Kaya, immediately, after na mangyaring insidente, pumirma ho kayo sa kasunduan. Wala po kaming kasunduan, sir. From the very start, wala ho. Opo. So, bakit hindi ho na-impound yung sasakyan? Yun nga At po, hindi po, opo. Hindi rin po nakulong nung ano. Bakit ho? Napag-usapan lang po nila, pero wala po silang pinirmahan. Yun nga po, na pag-usapan. Kasi, ang sasagutin nitong mga pulis, sigurado po ako, nagkaroon ho kasi ng kasunduan. Kabanggaan nyo po ay legislative staff ni Senator Win Gatchalian. Gatchalian, opo. Oh, okay. Siya ho mismo yung driver. Opo, siya oras po na yung ang mangyaring driver. insidente. Sige. Magandang hapon po, Sir Patrick Calvin Domingo, legislative staff ni Senator Gatchalian. Sir, magandang hapon. Hello, sir. Sir, andito sa aming studio ngayon si Mr. Rocky de Guzman. Nabangga niyo po siya. Hindi, ako po actually yung binangga niya kasi as can be seen po dun sa police reports at kahit po dun sa mga picture, nasa shoulder na po ako gumilid po ako. Hinabol po ng tricycle niya yung sasakyan ko kaya po nagkaroon ng collision. Okay, sandali naman po, sir. Kakausapin ko po yung investigador po sa kaso na si PO1 Dexter Mabatak para kunan din po natin siya ng pahayag tungkol po sa insidente. PO1 Mabatak, magandang hapon po, sir. PO1. Magandang hapon po, sir. Good po. Opo. So, sir, kayo po ang investigador sa kaso. Ano po? So, Opo. ano pong lumilito po sa ginawa niyong investigasyon sa nasabing aksidente? Sino may Nung kasalanan? pagdating po namin, sir, sa may pinangyarihan, tama po yung sabi ni Sir na nasa right of lane po siya kasi po nakalabas na yung sasakyan niya, bali po yung tricycle, kumurba po, bali po siya kaya tumama yung tricycle sa kanya. So lumilito na yung tricycle pong bumangga? Opo, sir, yun po kasi talaga, siya po talaga yung yung B1, sir. Siya yung bumangga sa may sasakyan. O nakasulat po sa inyong report? Pero kasi po ang nangyari po, sir, binalater po namin yan, sir. Nagkaroon po kasi sila, sir, ng parang agreement na magkakaroon na lang po sila ng settlement para hindi na po lumaki yung problema. Kaso nga po, sir, tapos nagkaroon po sila ng kontaan, dalawa, sir, tapos wala na po kami ron. Tapos ngayon po, bumalik po si sir, yung nanay ni Sir Rocky, na kung gusto niya po nilang magkaso, sabi ko naman po, pwede, anytime naman po, pwedeng magkaso, basta dalhin lang po yung mga supporting documents tulad ng medical certificate, tapos yung kung ano po mga kailangan na dokumente para isampahin kaso. Nakasulat po ngayon sa police report ninyo, ang may kasalanan po, ito pong si Mr. De Guzman? Opo, sir. Meron din po silang kopya, sir. Binigyan ko rin po sila ng police report. Kumuha po kasi sila ng police report sa amin. Binigyan ko po sila si Sir Rocky. Okay, sandali naman po, P1. Ma'am Belinda, Sir Rocky, Yes, sir. yung pulis ho na nag-imbestiga sa kaso, ang sinasabi doon sa ginawa niyang blatter, kayo raw may kasalanan. Hindi po pa po siya nakuha na ng statement. Yung nakabangga pa lang po. Kasi wala po akong malay nun eh. Hanggang sa makarating po ako ng PG8. P1, pumunta ho ba kayo sa pinangyarihan insidente? Opo, sir. Ang ganito po nangyari kasi. Napunta po kami sa may pinangyarihan. Ang initial action po namin, kasi nga po, meron siyang parang sugat. Tumawag po kami ng ambulansya. So nung nawalan ho siya ng malay, natakbo siya sa ospital, bakit hindi niyo po hinold, in-impound yung sasakyan? Yun hong patakaran, sir. Kahit na, regardless kung sino pong may kasalanan, dapat po, yung boat vehicle ay dapat impounded yun. Opo, na-impound po. Opo. Tinanong ko rin po kasi yung both parties. Sabi po ng nanay niya, okay na po, sir, hindi naman po kami na magkakaso kasi po alam naman po namin kami may kasalanan. Kumbaga para lang daw po magkaroon ng yung si sir na yung isang abogado yung binangga makatulong sa pagpapagamot kay Sir Rocky. Kaysa po magkasuhan magkasuhan. Alam nyo, P1, mali pa rin yung ginawa mo, sir. Opo, bakit sir, po nakinig kayo doon sa nanay? Hindi naman po pwede mag-decide yung nanay dahil buhay pa naman po itong si Mr. De Guzman. Kausap ko po si Sir Rocky, sir, nang bago siya matransfer. Nagkaroon po kasi sila, sir, ng kumbaga, kaysa raw po. Sir, paano niya kayo makakausap na wala naman po siyang malay at that time? May malay po siya, sir. Nag-uusap po kayo ni Mr. De Guzman? Tinanong ko po nasa hospital po siya, sir. Kailan niyo po tinanong, sir? Nung bago po siya may transfer, kasi dinala pa po siya sa may emergency hospital para bago may transfer. Na medical group ang po yung both parties. Tinanong mo siya, magsasampa siya ng kaso? Oo, sabi niya,
Tapos kinausap ko rin yung nanay bago dumating. Alam mo, sir, alam mo, okay, galing sa bibig mo yan, hindi galing sa akin, ha? So, siya po ay tinakbo nyo sa ospital at transfer nyo. So, meaning, he was still in pain at that time. So, anything na sasabihin mo sa kanya, especially sa mga aregluhan, mag-oo ng oo lang siya because ang iniisip niya yung pain and suffering. Okay? Hindi ka dapat nag-iisip ng aregluhan. Ang iniisip mo dapat yung kapakanan nitong na aksidente. Ang iniisip mo dapat na ma-impound yung mga sasakyan and then we will investigate after na ma-impound yan. Ang nasa isip mo aregluhan, bakit? Naareglo ka na ba agad? Tapos nagkaroon ka pa ng gana, nagkaroon ka pa ng kapal ng muka na kakausapin siya tungkol sa aregluhan na dapat ang nasa utak mo, pagalingin muna ito, maging maayos yung kanyang kalagayan at pagkatapos, i-impound yung mga sasakyan at imbestigahan sa kanyang aregluhan. Kayo talaga mga pulis, puro aregluhan. Sa lahat ng mga kaso, insidente, aregluhan agad nasa utak nyo. Ba't kayo ganon? Hindi dapat, sir, hindi. Sa bibig mo galing sa bibig ko, areglo agad. Tinatanong mo agad siya. Dapat, sir, ang unang-una dapat pumapasok sa utak mo, and I'm sure the attorney will agree with me, dapat yung kapakanan nitong tao, whether kasalanan niya o hindi mo na muna isipin yon. Ang isipin mo na madala to sa ospital at maging maayos mo ng kalagayan niya and then I will investigate right after na kapag stable ng condition niya after a day or two. It depends kung ano sasabihin ng doktor. In fact, magpapaalam ka nga dapat sa doktor eh. Diba? Doc, pwede ko naman kausapin yan. Okay na ba yung kalagayan niya? Kasi, sir, ilagay natin sa katayuan niya ikaw nagsasuffer ka, masakit yung katawan mo, tapos merong makipag-usap sa'yo tungkol sa aregluhan. Di ba mainis ka? Siguro gusto ka lang niya mataboy. Sige na, oo lang siya ng oo para nakuha mo, sir? Opo, sir. Next time, sir, wala mo ng aregluhan, sir. Huwag mong gamitin, huwag mong pairalin yung stereotype sa mga pulis na areglo agad ang nasa utak. Sampahan ng kaso sa korte or impound yung mga sasakyan at i-blatter. Mali yung ginawa mo, sir. Sir, medyo aminado po kami pagkakamali po, sir. Sa isang aksidente, regardless, kahit na sino hong may kasalanan, kahit na parehong party, both parties walang insurance, any hospital, because it's an emergency, any hospital for that matter, should accept the victim. Opo, sir. Wala nang pag-usapan ng bill. Dali mo sa pinakamalapit na hospital because it was an emergency, wag mo nang problemahin yung bill. Alam mo yan, di ba? Okay, sir. Nalaman mo kasi na attorney itong kabila at saka yung kotse siguro magara. O, pick up siguro, nakita mo mayaman at nalaman mo, nagtatrabaho senador, ito isa hamak na tricycle driver, nasa utak mo siguro. Kaya ginanon yung pag-handle mo, hindi mo sinunod yung SOP, sir. Nakatikim man lang itong si abogado para makita nila naging patas yung justice sa kanila. Matikman man lang ni attorney na ma-impound yung kanyang sasakyan at walang attorney at walang senador. Patas ang batas. Diba, sir? Nakikinig kayo sa atin si attorney, di ba? Si attorney Domingo, si Lady Justice, di ba, sir? Nakapiring yung mata kasi ibig sabihin patas. Hawak-hawak niyang timbangan. Ibig sabihin, mayaman, mahirap, pare-pareho ang trato pagdating sa batas, sa mata ng batas, pare-pareho tayong lahat. Tama, sir? Oh, yes, sir. Yes. Tinulungan po ni sir na magpagamot si Sir Rocky. Pinapunta po niya po kami sa Congress. Tapos parang nagawa po ako ng sulat doon na nanghihingi po ako ng tulong. Ganun lang po yung inutos niya sa akin na gawin. Pagdating namin po doon nung tsahin ng asawa ko, wala po kaming nising ko po, wala po. Lahat po, nung 5 person po yung binigay niya, wala po kahit Parang kami din po yung lumalapit sa tao na yun. Baga sinasabi lang niya sa amin kung paano gagawin. Yun, ganun lang po. Pero yung sariling po niya na pera na tulong sa amin, wala po. Attorney Domingo, sir. Hello, Sir Ravi. Hello, yes po. Yung pangako mo sana, kahit kunti mo lang doon, tuparin mo na lang na tulungan itong pobre. The fact na nangako ka kasi nung una, natutulong ka kahit papaano. Bali, sir, ang huling usapan po namin, yung tricycle daw, ipagawa ko. Yun na lang po, kung yun ang nila, hinihingi nila. Yun nga po yung una kong inano sa kanya kung pwede pagawa na lang po yung sidecar. Okay. Para may panghanap buhay po kahit hindi pa kasi po natanggalan po siya ng kidney. Oh. So hindi po siya sidecar. Sige, sir. Kahit pagawa na lang daw sa sidecar, tulong niyo na lang po. Parang awa niyo na lang po, sir. Pwede, attorney. Sige po, Sir Rafi. Kukontakin ko na lang po sila. Sobrang busy lang po rin talaga. Sir, wag na. Andito na rin lang siya, sir. Kasi baka mamaya, mahirap na ho kayo kontakin. Ano kaya, sir,
magbigay ka ng araw na sasama namin siya doon sa inyong opisina at doon ho mag-usap kayo at doon ho talagang ayusin natin yung problema. Kung ano man yung dapat ibigay na tulong, ibigay nyo na para matapos na po, sir, bago magpasko. Pwede po. Pwede pong puntahan ko na lang sila actually sa lugar nila. Magkalapit lang po yung lugar namin. Sige. Kailan po nyo pupuntahan? Wait lang ha. Tignan ko lang schedule ko po. Sige. Paano bang paggawa ng... Nakapagtanong na ba kayo? 17.5 po. Meron ho kayong napuntahan na Opo. repair shop? Opo. Attorney, kailan ho kayo magkikita? Hindi ko po mapapangakong masasagot ko lahat ha. Opo, naiintindihan ko po, sir. Mga magkano kaya, sir? Mga 5,000 po. Attorney, Yes, ma'am. ganitong gawin natin, sir, attorney. Kung papayag ka, wala akong involved sa aksidente, sir, ha? Labas ako rito, pero tutulong ako para matapos na awang-awa ko dito. Pipilay-pilay siya para magkano na buhay. Sagutin mo 10, sagutin kong 7. Hindi kaya, sir. 5 lang talaga po yung may aalat ko. Tumutulong ako para matapos na itong problema in the spirit of Christmas at kawawa itong pobre. Merry Salamat Christmas po. Merry Christmas Merry din po. Christmas din po. Salamat. Salamat. Sir Rafi, maraming salamat po sa pagpapagawa po ng sidecar namin at makakabiyahe na po ulit ako. Maraming salamat po. Merry Christmas po. Sir Rafi, maraming salamat po.